At actually, Carla, isa doon sa mga malalaking risks talaga no, sa pag-abroad na kinukuha ng mga OFWs ay yung mga isyong legal. Makakakuha ba tayo ng parehas na benepisyo pagdating natin abroad? Tatratuhin ba tayo ng patas pagdating abroad? So lahat ng yan, Carla, ay pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si Attorney Mayen Labong de la Cruz mula sa Docket and Enforcement Division, ang Chief ng Docket and Enforcement Division ng POEA. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga rin sa inyong dalawa. Good morning, Attorney. Siguro, Attorney, umpisahan natin. Kapag ba ang isang manggagawa nag-abroad para maging isang OFW, ang mga karapatan niya ba dito sa Pilipinas parehas lang din sa mga karapatan niya doon sa lugar na pagtatrabahuhan niya? Ganon din naman, kung ano yung karapatan natin bilang manggagawa dito sa Pilipinas, ganon din naman yung karapatan niya na i-exercise. So, pinoprotektahan din natin yun. Attorney, ano ba yung mga legal problems na usually na-encounter ng ating mga OFWs? Ang most common dyan ay yung mga hindi napasahod ng tama, hindi nabayaran ng overtime, may mga instances din ng maltreatment, tapos yung mga sinasabi nilang hindi sila nakakapagpahinga, parang more than 8 hours yung nagiging trabaho nila, which is not in accordance with the contract. So, Attorney, kapag sinabi nating hindi nga mabigyan ng tamang sweldo itong overseas Filipino worker, paano yung paraan? Saan ba siya magreklamo? Sa korte ba sa abroad or pwede siyang magreklamo dito rin mismo sa Pilipinas? Actually, meron namang siyang choices. Pwede siyang magreklamo kung nasa site pa siya, o nasa employment site, pwede siyang magreklamo through the assistance of our POLO or Philippine Overseas Labor Office. So, pwede siya doon maghayag ng reklamo niya, o kung gusto naman niya, maghagayag din siya ng reklamo niya dito sa atin sa Pilipinas through the NLRC or through the POEA. As long as labor yung labor issue, cases, Attorney. Pero kasi kapag kunyari merong krimen tulad nung maltreatment or kunyari kapag merong attempted rape, sa abroad na ang filing na to. Pwede rin siya doon, pwede rin dito. Kasi meron ding instances na may nagpa-file din dito kasi merong violation ng pwedeng grave misconduct or pwedeng gross negligence leading to serious injury or illness or death ng mismong worker. Okay. So in cases like this, is it yung proseso ba na ito, is it the same for all the locations? Oo, usually naman pare-pareho naman. Kaya lang kung nagpa-file ang isang OFW ng case abroad at ang korte ng abroad ang venue, so iba rin ang treatment doon kasi ang rirespetohin natin doon yung batas nung nasa abroad. Pero kung merong krimen na nangyari, let's say nga, they aren't being treated properly, are they free to just leave the country or kailangan Actually, meron pa dapat mga dumaan pa rin proseso? sila sa proseso na mag-report sa POLO as to the complaint para ma-document naman at kung dapat silang bigyan ng legal assistance, bibigyan naman sila ng POLO at ng ating DFA. Actually, yun nga rin yung isang nakakatakot, no? Pag pumunta ka abroad, hindi ka sure kung meron bang mga abogado, no, na makakatulong sa'yo ng, kasi syempre, di ba, hindi naman yung mga OFW sa atin, nagtitipid yan, no? Ayaw sana nilang gumasto. So, meron bang ganitong assistance? Meron naman, kasi ang POLO naman natin na nagbibigay sila ng assistance, tsaka lalong-lalo na ang DFA, yung assistance to nationals. So, may mga may mga lawyers na binibigay sila kung kailangan ng isang OFW. Kapag yung abogadong ito, attorney, pwede siyang humarap sa korte sa ibang bansa? Oo naman. Binibigyan naman. Kung may authority ng bansang iyon o kaya naman, kumukuha sila ng local doon. Ina-hire yun ng ating DFA, through the DFA. Pero attorney, di ba merong cases na parang kunyari, they aren't being treated properly by yung first na nag-employ sa kanila, tapos lumipat sila ng employer. Hindi sila pwede umalis ng bansa without the first employer allowing them to? Actually, dinadaan din nila yan sa POLO na tinatawag natin. Yung POLO ang kumbaga intermediary para makapag-proseso, para makalipat ang isang worker sa ibang employer. Pero yun nga, meron pa rin tayong dokumento o proseso na dapat sundin. Actually, I think, Carla, yung nasasabi mo rin, ito yung madalas na practice or yung rule, no? Pag nagtatrabaho ka sa Middle East. Kasi hindi ka nga pwedeng lumabas ng bansa. Tama ba, attorney? Basta-basta. Hindi ka pwede kasi kailangan may exit clearance na tinatawag. So, hindi ka talaga basta-basta. So, talagang yung iba, ang ina-advise namin, kung may mga problema, makipag-coordinate sa POLO kung meron ang bansang pinuntahan mo, makipag-coordinate ka o kaya sa DFA para matulungan ka.
Okay, attorney, Just in the Middle East though? Or sa lahat? sa Middle East nga lang ba, attorney, itong exit clearance na Meron din pangangailangan? ibang countries. So. Okay, attorney, siguro para sa benepisyo ng ating mga tagapanood, ano nga ba yung mga karapatan ng isang overseas Filipino worker? Ang pangunahing karapatan ng overseas workers ay nakalaad sa ating employment contract. So kung dapat po ang isang OFW bago umalis, basahin at intindihing maigi ang kanyang kontrata. Kung ano ang nakasaad na sahod, kung ilang oras magtatrabaho, kung anong trabaho siya hina-hire ng kumpanyang ito. At ano yung duties and responsibilities niya na nakalagay dun sa trabaho para kung sakasakaling may violations ng employment contract, malalapatan ng kaukulang lunas ng polo natin kasi dapat kumbaga Bible ng isang OFW ang kanyang memorize yan pag alis niya kasi doon niya mababase kung aling violations ang ginawa ng kanyang employer. So tingnan natin, ang lagi natin titingnan dyan, nabigyan ba ng kaukulang sweldo, ng kaukulang pahinga, ng nararapat na benepisyo ang isang OFW katulad ng overtime o yung tamang pagtrato. And so as with all contracts, dapat talaga mag-iingat tayo, basahin talaga natin ng maigi bago tayo pumirma ng Yun kahit naman ano. talaga ang ating ano. Yes. Meron bang website na kung saan nila pwede makita yung mga like information na kailangan nila if ever they need legal assistance? Meron naman tayo sa poea.gov.ph, meron na doon. Mas may mga links na rin yun sa ibang offices namin. So pwede nyo i-access ng mga OFW kung gusto nila. Attorney, doon naman tayo siguro sa maltreatment naman. No? Paano malalaman ng isang manggagawa or ng isang OFW kapag itong amo niya ay hinaharas na siya, no? Or meron na sigurong issue ng maltreatment sa kanya? Gaya din ng paano natin nalalaman na minamaltrato na tayo. Kung sa tingin natin ay nasasaktan na tayo o kaya ay yung binabaso naman through sexual or pwede yung verbal, yung minumura ka, kahit naman sa ang employment, hindi yun nararapat, di ba? Maaari kang mapagalitan dahil sa pagkakamali, pero pag lumalagpas na yung paggalit, palagay ko, doon na nakikita yung demarcation line ng maltreatment at yung pagkukorek lang ng mistakes. So dapat doon din mag-iingat ang worker. Hindi naman lahat ng porket sinisita ka, sinasabi mong minamaltrato ka na pero kung sinisita ka na may kahalong pananakit o pang-aabuso, siguro yun na ang pwede mong ireklamo. So hindi pwedeng magtiis lang, no? Dapat ay dalhin itong mga complaint na ganito agad, no? Sa tulad nga ng sinabi ni Attorney Mayen sa polo, no? Or sa ating labor officer sa kinukulang bansa. I guess there are some cases na natatakot rin yung OFW kasi baka masaktan pa sila since they are in a foreign country. Pero yun nga, buti na lang na they know that they have people to go to as well. At saka iniisip din siguro nila kasi ayaw nilang mawala yung trabaho, di ba? Na ang hirap mag-abroad. Usually yan talaga yung nagiging dahilan ng mga workers para hindi mag-file. Pero dapat yung isipin na may karapatan din kayo dapat ipaglaban. Hindi naman siguro pera lang ang huling dahilan para tayo mag-abroad, kundi yung respeto para sa sarili. Kaya dapat din nating ipagtanggol yung ating karapatan. Okay, so yan ang mga karapatan at responsibilidad na rin ng ating mga overseas Filipino workers. Mula po yan kay Attorney Mayen Labong de la Cruz mula sa Docket and Enforcement Division, ang chief natin sa division na yan mula sa POEA. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat din.